Pagpalang umaga po sa bawat isa, at bago po tayo umpisa sa ating pag-aaral ay alayan muna po natin ng awit ang ating Diyos. Awitin po natin yung banal mong tahanan. Sige po, ating pong papurihan ang ating Diyos. Hallelujah! We praise you God, we adore you God. Salamat Panginoon. Hallelujah! Tanggapin mo po ang aming papuri at pagsamba. Hallelujah! Hallelujah! Ang puso ko'y dinulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag hindapatingong ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Isa pa, hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, hindapating mo, ikaw ay mamasdan, makaliig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga kapurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay, banal mong tahanan, luklukan ang iyong wagas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga kapurit pagsamba, maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Hallelujah, O Diyos, maghari kayo, Panginoon, magpakailanman. Hallelujah. Pinupuri ka namin, O Diyos. Salamat po sa inyo. Dahil kayo po ang aming Diyos na dakila, kayo ang aming Diyos na matapat, ang aming mabuting Diyos. Kaya naman, Panginoon, tinataas namin ang inyong pangalan, O Diyos. Hallelujah. We praise you, O God. We adore you, O God. We lift your name on high, O God. Hallelujah. Salamat sa inyo. Salamat, Panginoon. Hallelujah. 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 Purihin po kayo, Panginoon. Hallelujah. Napakadakila niyo, O God, tunay, O Diyos, na tapat ka sa inyong mga anak. Hallelujah. Panginoon, nananalangin po kami sa oras na ito, O God, na kayo po ang patuloy na sumama sa amin. Pumagitna po ang inyong banal na Espiritu sa umagang ito. At dalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng puso na handang tumanggap ng inyong pagtuturo, O God. Hayaan niyo po sa aming pag-aaral ng inyong salita ay mas lalong lumago pa ang aming buhay espiritual, mas tumatag pa, lumago ang aming pananampalataya sa inyo. At higit sa lahat ay mas lalo pa po namin kayong makilala at mapalapit pa kami sa inyo, O God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa katagumpayan. Kayo lamang po ang maitaas sa oras na ito. In the name of Jesus. Ito lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Mapagpalang umaga po. Ako po si Abilito Laguardia, si Pastor Vito ng Door of Faith, Sharjah,
United Arab of Emirates. At ang gagamitin po nating talata sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa Genesis chapter 28 verse 10 to 22. Genesis chapter 28 verse 10 to 22. Ang gagamitin ko pong version ay ang salita ng Diyos o yung tinatawag na ASND. Umpisahan ko po ang pagbasa sa verse 10. Umalis si Jacob sa Beersheba at tumakad papuntang Haran. So, nag-umpisa na po kasi yung pag-alis ni Jacob sa kanilang tahanan dahil sa mga nauna kasing talata ng Genesis chapter 28 ay inutusan po kasi siya ng kanyang tatay na si Isaac na pumunta sa lugar ng kanyang nanay na si Rebecca upang makahanap ng kanyang mapapangasawa. Pero ang main reason po talaga ng kanyang paglisan sa kanilang tahanan dahil ng kailangan niyang iligtas yung kanyang buhay mula sa pagbabanta ng kanyang kapatid. Alam naman natin yung istorya, yung gusto ng isalin ng kanilang tatay na si Isaac, yung blessings na dapat mapunta sa panganay na anak na si Esau. At alam naman natin nangyari na nangdaya si Rebecca at si Jacob at napunta kay Jacob ang blessings. At dahil sa galit talaga ni Esau, talagang nagbanta talaga siya ng papatayin niya si Jacob. Kasi ang laki po kasi nang nawala, nang naagaw kay Esau. Bakit? Kasi that time, kapag yung blessings ay isasalin mula sa ancestor o ninuno sa isang tao na makakatanggap ito, yung susunod na karapat dapat tumanggap yung successor, talagang it's like everything you touch turns to gold. Kasi yung taong makakatanggap ng biyaya na ito ay talagang mananagana, talagang yayaman, dadami ang ari-arian, magiging tanyag. At syempre higit sa lahat, yung pagsama ng Diyos ay mararanasan niya at makikita niya yung katuparan ng Diyos sa mga pangako ng kanilang lahi. Ganun yung kagrabe, katindi ng blessings na naagaw kay Esau. Kaya sobrang galit ni Esau to the point na papatay niya talaga ang kanyang kapatid. At ito nga yung main reason kung bakit umalis. Kailangan lisanin ni Jacob ang kanilang tahanan. Oo, marahil nga ay sobrang saya ni Jacob yung natanggap niya yung blessings na ito. Pero later on, na-realize niya na hindi tama ang kanyang ginawa. Kaya nagkaroon siya ng struggle. Nagkaroon siya ng struggle emotionally. Bakit? Number one, he was feeling guilt. Bakit? Kasi nanloko kasi siya eh. Nandaya kasi siya. Dinaya niya yung kanyang tatay, niloko niya yung tatay. Kaya nagkaroon siya ng feeling of guilt. At pangalawa, yun na nga, given na yun, he was feeling fear. Natatakot siya, nakaramdam siya ng takot. Kasi nga, yung pagbabanta ni Esau na papatayin siya, talagang papatayin talaga siya sa sobrang galit ni Esau. Kaya kailangan niya talagang lumayo, umalis. At number 3, ito po kasi yung first time na magta-travel si Jacob na mag-isa. He was traveling alone. Hindi niya kasama yung kanyang ina na si Rebecca na paborito siya. Hindi, mag-isa lang po siyang magta-travel, maglalakbay. Oo, given na po kung anong lugar dapat siya pumunta sa lugar ng kanyang nanay. Pero hindi rin niya kasi alam kung ano yung magiging buhay niya doon kung ano yung kahihinatnan niya doon. At sa kanyang paglalakbay, first time niya kasi mag-isa. Yung feeling na nag-iisa ka na naglalakbay. At hindi rin po kasi sinabi o binanggit sa Biblia kung gaano kalayo o katagal yung kanyang lalakbayin. At kaya he was feeling guilt,
he was feeling fear, but he was also feeling uncertain sa mga bagay, unease. Kaya hindi madali ang pag-alayo o pag-alis ni Jacob sa kanilang tahanan. Ituloy po natin ang pagbasa. Nang lumabog na ang araw, nakarating siya sa isang lugar at doon nanatili ng gabing iyon. Kumuha siya ng isang bato at ginawa niyang unan sa pagtulog niya. Ngayon, nanaginip siya na may isang hagdan na nakatayo sa lupa na abot hanggang langit. Nakita niya ang mga anghel ng Diyos na umaakyat at bumababa sa hagdan. Nakita rin niya na ang Panginoon na nakatayo sa itaas ng hagdan. At sinabi sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac." Dito ko muna po puputulin ang pagbasa. So, hindi pa po nakakarating siya ako sa kanyang final destination, pero sa kanyang paglalakbay, inabot na po siya ng gabi at doon na po siya nagpahinga at inantok at nakatulog. At sa kanyang pagtulog ay nanaginip po siya at nakita niya ang isang hagdan mula na nakatayo sa lupa hanggang ang dulo nito ay nasa langit. Na nakikita niya na bumababa, umaakyat ang mga anghel. So anong ibig sabihin po nito? It symbolizes the connection between God and humanity. The staircase, yung hagdan, sumisimbolo po ito ng koneksyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Tapos sa dulo ng hagdan, sa taas ng hagdan, dun sa langit, nakita niya na nakatayo ang Panginoon. So ibig sabihin, God's presence is there. So ano yung ating makikita dito mga kapatid? Si Jacob po kasi, he was emotionally struggling. Meron po siyang pinagdaraanan. Mabigat po yung kanyang kalooban. Pero sa kanyang panaginip, nakita natin na kahit ganun pa man yung kanyang sitwasyon, nandun pa rin ang Diyos. God's presence was there. So ganun din po kasi sa atin, kasi lalo na kapag tayo ay nakakaramdam ng mga kabigatan sa ating puso, yung sa ating mga saloobin, mabibigat ang ating loob, meron tayong pinagdaraanan, emotionally we are struggling. Maaring we are feeling guilt, maaring we are feeling fear, maaring we are feeling uncertain tulad ni Jacob. Pero nagpapaalaala ito kasi sa atin na kahit sa mahihirap na sitwasyon, troubled situation, God's presence is always there. At ito yung pwede nating tandaan mga kapatid, na kahit tayo ay mayroong pinagdaraanan, hindi malayo sa atin ang Diyos. God is not distant to us. Kasi ang presensya niya ay laging nandyan. Nandyan lang ang ating Diyos para sa atin. Hindi niya tayo iniiwan. Amen? Sige po, ituloy po natin ang pagbasa. Sa verse 13, ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo ang lupaing ito na iyong hinihigaan. Ang mga lahi mo ay maging kasindami ng alikabok sa lupa, mangangalat sila sa iba't ibang bahagi ng lupa. Sa pamamagitan mo at ang mga lahi mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Alalahanin mo palagi na kasama mo ako at iingatan kita kahit saan ka pumunta. Pababalikin kita sa lupaing ito at hindi kita pababayaan hanggang sa matupad ko ang aking ipinangako sa iyo. So, God reassured niya lahat ng pangako ng Diyos sa kanyang ninuno. So, ano yung makikita natin dito mga kapatid? Makikita natin dito na yung katapatan ng Diyos, lalo na sa kanyang pangako, na kanyang tutuparin. At nireassure niya si Jacob. Si Jacob ay emotionally struggled, pero ang ginawa ng Diyos, He reassured Jacob. Ngayon, kung ano man yung ipinangako niya sa kanyang mga ninuno, ay tutuparin niya hanggang sa maranasan niya ito, makita niya ito, kahit sa kanyang lahi ay mararanasan niya yung katapatan ng ating Diyos. Kaya
Kapag pala tayo din ay nakakaranas ng mga struggle sa ating buhay, kapag nakakaranas tayo ng kabigatan, kapag pala tayo ay nakakaranas din ng mga matitinding problema o pagsubok, alam nyo, paalala din ito sa atin, yung panaginip ni Jacob na yung katapatan ng ating Diyos ay pwede natin panghawakan. Amen po? Pwede natin panghawakan, katulad ng reassurance na natanggap ni Jacob. Sabi nga sa Psalms chapter 36 verse 5, your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. So ganun katindi pala ang pag-ibig ng Diyos at yung kanyang katapatan, kasi umaabot ito hanggang langit, at alam naman natin hindi natin kayang sukatin ang langit. So ibig sabihin, magpawalang hanggan ang pag-ibig ng ating Diyos sa atin, yung kanyang katapatan sa atin. Oo, nakakagawa tayo ng mga pagkakamali, kung minsan, kung minsan hindi tayo nagiging laging tapat sa ating Diyos. Katulad ng yung ginawa na pandaraya ni Jacob sa kanyang tatay. Pero kung hindi man naging tapat si Jacob, kung hindi man din tayo laging tapat sa ating Diyos, at kung nakakagawa man tayo ng pagkakamali sa ating Diyos, pagkakasala sa ating Diyos, hindi ibig sabihin niya na ang Diyos ay hindi na magiging matapat sa atin, kasi yung kanyang katapatan, yung kanyang pag-ibig sa atin ay hindi mapapantayan. Kaya pwede natin panghawakan yung mga pangako ng ating Diyos, lalo na kapag tayo ay merong pinagdaraanan. Di po ba? At itutuloy po natin ang pagbasa sa verse 17. Kinabahan siya at sinabi, nakakamangha ang lugar na ito, tirahan ito ng Diyos, at dito mismo ang pintuan papuntang langit. Maagang bumangon si Jacob, kinuha niya ang batong inunan niya noong gabi at itinayo bilang isang alaala. Pagkatapos, binuhusan niya ito ng langis para maging banal. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Bethel. Dati ay Luz ang pangalan ng lugar na iyon. Verse 20, sumumpa agad si Jacob na nagsabi, Panginoon, kung sasamahan po ninyo ako at bibigyan po ng pagkain at damit, at kung makakabalik po ako muli sa bahay ng aking ama na walang masama nangyari sa akin, kikilalan ko po kayong aking Diyos. Ang bato pong ito na itinatayo ko bilang isang alaala ay magpapatunay ng inyong presensya sa lugar na ito. At ibibigay ko po sa inyo ang 10 bahagi ng lahat ng ibibigay nyo sa akin. So nakita natin na na-realize ni Jacob yung presensya ng Diyos sa kanyang panaginip. At ito yung naging turning point ni Jacob, na bago yung kanyang pananaw. Nagbigay ito ng pag-asa at pananampalataya na magpatuloy, na magbago siya, knowing that God was with him every step on the way. Kaya knowing na ang Diyos ay nandyan, tapat ang Diyos, yung presensya ng Diyos ay laging nandyan, yung pangako ng Diyos ay pwede niyang panghawakan. Naging turning point po ito sa kanya. Mula sa isang taong mapandaya, sa isang taong manloloko, tungo sa isang taong binabago o babaguhin ng Diyos. Kaya dapat din natin makita dito na sa mga pagsubok o difficulties na ating naranasan, pwede tayong makasumpong ng presensya ng Diyos at yung kanyang gabay sa atin. Katulad na nangyari kay Jacob. Kaya dapat din tayong umasa, mga kapatid. Manampalataya sa Diyos dahil sa kanyang katapatan sa atin. Andyan siya lagi sa atin. Kahit anuman yung ating nararanasan na kabigatan, hindi siya malayo sa atin actually. At kung maguluman yung ating sitwasyon, hindi man maganda ang sitwasyon, hindi dapat tayong matakot. Amen po ba? At ang gusto ko lang pong sabihin, sa Juan chapter 51,
Juan chapter 1 verse 51. Ang sinabi pa sa kanya ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, makikita ninyo nabubukas ang langit at makikita rin ninyo ang mga anghel ng Diyos na umakyat at bumababa sa akin na anak ng tao. So, Juan chapter 1 verse 51. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Anong kaugnayan nito sa istorya na nating nabasa sa Genesis chapter 28? Ibig sabihin ng Panginoong Hesus din po kasi yung hagdan, yung stairway sa panaginip ni Jacob sa Genesis chapter 28, na kung saan bumababa, umaakyat ang mga anghel. So tinutukoy po ng ating Panginoong Hesus na ang sarili niya as the ultimate connection between heaven and earth. Kaya naman ang ating Panginoong Hesus ay bumaba sa mundong ito, nagkatawang tao, naranasan for the very first time, naranasan ng mga tao yung presensya ng Diyos. Yung presensya ng Diyos mula sa langit ay naibaba sa lupa. Bakit? Kasi maraming mga taong pinagaling ang ating Diyos na merong iba't ibang karamdaman at kapansanan. Kasi ang Panginoong Hesus ay nandito sa mundong ito, maraming tao ang nakalaya mula sa demonyo. Maraming pinalayas na demonyo ang ating Panginoong Hesus. Kasi yung nandito ang ating Panginoong Hesus, maraming tao nakakita kung paano kontrolin ng ating Panginoong Hesus ang kalamidad. It seems that He is in control of everything. At maraming mga tao ang nagkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Di po ba? Maraming tao ang nakakita ng maraming himala na ginawa ng ating Diyos. Na ang ating Panginoong Diyos lang talaga ang may kakayanan ng mga himalang ito. At marami din tao ang naligtas, nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kung tayo ay nagkakaroon ng struggle emotionally, kung ano man yung ating pinagdaraanan sa ating buhay, kailangan lumapit din tayo. Patuloy tayong lumapit sa ating Diyos. Hindi na natin kailangan lumapit kung kani-kaninong mga santo. Kasi ang Diyos, hindi na kailangan ng padrino. Hindi kailangan ng fixer. Hindi kailangan ng backer ang ating Diyos. Kundi ang Panginoong Hesus lang ang tagapamagitan ng tao at ng Diyos. Sabi nga sa Juan chapter 14 verse 6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kasi Jesus is the only way. Kaya sino man sa inyo ang nababagabag, kung sino man sa inyo naguguluhan, natatakot, lumapit tayo, kapatid, sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, and we can definitely access to God and experience peace because He is loving and faithful mediator, the bridge, the staircase between humanity and God. Sabi nga sa Juan chapter 14 verse 27, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Kaya nga, makakaasa tayo mga kapatid na kahit sa gitna ng mga problema, kung ano man yung ating pinagdaraanan na hirap o tindi o bigat ng ating kalooban, mga kapatid, tandaan natin na we can experience the peace coming from God. We can access to God and experience the peace coming from our Lord Jesus Christ. Sabi nga sa Matthew chapter 28 verse 20, at tandaan ninyo, lagi nyo akong kasama hanggang sa katapusan
ng mundo. Kaya hindi niya talaga tayo iiwan. Yung presence niya lagi nandyan. Oo, hindi natin siya nakikita. Hindi din natin siya lagi nararamdaman. Pero mararanasan natin ang langit. Makaka-access tayo sa langit. Makaka-access tayo sa Diyos sa pamamagitan natin Panginoon Jesucristo na nagbibigay sa atin ng kapayapaan na laging tapat sa atin. Na laging nandyan sa atin na hindi tayo iiwan mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, tandaan natin mga kapatid, ang Panginoong Jesus ang ating hagdan, ang ating connection sa Diyos. Amen po ba? Sige po, tayo nga po ay manalangin. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Salamat po Panginoon sa pagtuturo na ibinigay niyo sa amin sa umagang ito. Dalangin po namin Panginoon na yung istorya ni Jacob ay tumanim sa aming mga puso at isipan, lalo na po yung aral nito na ang inyong presensya ay laging nandyan kahit pa sa oras o sa kalagitnaan ng aming mga pagsubok o problema, hindi nawawala ang inyong presensya, Panginoon. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy na magtiwala sa inyo, magtiwala kami na kayo ay may magagawa sa aming mga problema o pagsubok. Tulungan niyo po kami na umasa sa inyong mga pangako sa amin dahil kayo ay tapat, Panginoon. Ang katapatan niyo ay magpawalang hanggan, Panginoon. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo at umasa na kayo ang Panginoon namin na tapat sa aming mga buhay. Kaya salamat, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, nakikita niyo po ang inyong mga anak sa oras na ito. Nakikita niyo po ang mga iba't ibang sitwasyon na nagdudulot ng takot, ng pangamba, uncertainties, Panginoon, ng guilty, O Lord. Tunay, O Diyos, nakikita niyo po sila, Panginoon. Tunay na dalangin po namin, Panginoon. Patuloy niyo po na hipuin sila, abutin po sila, at patuloy na kumilos kayo sa buhay ng inyong mga anak, Panginoon. Iparanas niyo po ang inyong presensya at maranasan nila ng inyong mga anak ang inyong presensya, Panginoon, at hayaan yung ang kalakasan na nagmumula sa inyo at higit sa lahat yung kapayapaan na nagmumula sa inyo ay maranasan inyong bawat anak. Kahit pa sa oras ng kagipitan na problema ay makakapagpatuloy kami sa inyo, makakapagpuri kami sa inyo, makakasamba kami sa inyo, makakasunod kami sa inyo dahil ng kapayapaang ibinibigay niyo sa amin. Kaya salamat, Panginoon, tunay o Diyos, na kayo po ang magpala sa inyong mga anak. In the name of Jesus, ito lamang po aming panalangin. Amen, amen. Marami pong salamat sa inyo sa pagsama at mapagpalang umaga po muli. Paalam po.